What's up, Night Owls? Welcome to the fifth Yes. episode of Real Talk Podcast. Mali na naman yung template script. Blake, tayo na nga kasi ang writer, producer, lighting artista. director. Diyos ko. Blake and I are back, ready to talk about life just like the old times. And of course, alam niyo naman ang mga podcast na pinanggalingan namin. We've also produced several shows in the span of being on YouTube for some time. But of course, we're all about real conversations. No pretenses, no fake, because this is Real Talk Podcast! Oo, syempre before we dive into our main topic for this week, magkamustahan muna tayo at pag-usapan natin ang usapan ng bayan. From our FYP to yours, no more beating around the bush. This is Sa True Lang. Eto na. Wait, bago ang lahat, pasalamatan muna natin ng sponsor ng ating Syempre episode. naman. This Shooting for the Stars episode is sponsored by our love na ate sa channel namin. We miss you and your Estee Lauder. Charot lang! Ate Lana, thank you very much! Yes, ever pretty despite being monitored. Yes. Feeling ko hindi naman nasa surveillance ngayon. I think it's been months. Baka imprisoned na. Charot lang. Baka detained. Detained. Okay. Ito na te. Sister Hong or Uncle Red scandal. Binulabog ang buong mundo. Ito na nga ang scandal na mula sa China. Matapos mahuli ang isang 38 years old na lalaki sa Nanjing na nagpapanggap bilang isang babae. 7 years ang gap namin. Yes, pero parang natalo Hindi nalalapit. Oo. Hindi nalalayo. Natalo ka dun sa S-line. True. Oo. Pero ito daw, daang-daang lalaki daw na mga straight. Yes. Di umano ang kanyang na-record ng palihim. At sa investigasyon, natuklasan na 1,600 92. anong To be 92? exact, 192 1,692. ang nabiktima. Ito ay yung counted lang because of the video. Yes. Ito na nga. So, because of that, yung Nanjing, nagpapa-free STD screening na ngayon ng testing. And then, umani ng iba't ibang reaction sa social media. Alam mo, yung ginawang katatawanan. Yung iba, syempre, ginawang, alam mo yon, parang syempre yung iba pinanood, nag-marathon. Marami kayong kilala ko, nanood dyan, di ba? True. Pero this is a discussion more on the digital privacy, consent, and of course, the public health risk. And of course, para sa atin dalawa na rin, Pero you know what's surprising, no? It took a scandal for them to offer free STD screening. Hindi ba dapat every person should have the right? I feel free na yon. Sa China feeling ko may access na doon. Pero feeling ko ngayon talaga parang highly encouraged yung mga biktima ni Red Red Uncle. Uncle. Actually, ang tawag yun Hong Chie. Ikaw Lu Chie kasi green ka. Luti, ganun pala yun. Well, ganito, sa mga hindi po nakakaalam in layman's term, meron pong isang lalaki na nagko-cross-dress, nagpapanggap siya na isang married or divorced woman, tapos nilelearn niya from dating apps itong mga lalaki. So, papupuntahin niya doon sa kwarto niya na iconic na ngayon, yung kanyang kwarto. Tapos parang nagsasabi siya na magkakameron sila magsesex sila. Tatanungin syempre nung lalaki anong kapalit para makatry siya ng married o makatry siya ng older woman. Kapalit prutas, tissue, mantika, and then doon na kakahulihan. Smart woman. Oo, na parang nakatago siya sa mask niya, tinatago niya talaga yung kanyang male features. And then, alam mo na, doon na nangyari. Alam ko yung mga viewers natin, there will be a lot of questions. Paano ganito? Paano ganyan? Well, it happened. So, it did happen. So, we never know yung full story kasi it's being investigated and the man is already detained for sexual crimes. But I think what's more pressing here is, yun nga, yung sinabi ko kanina na parang first, hindi tama yung ginawa niya. Kasi yun din isa sa mga pinaka ginagawa sa sistema natin. If one gay committed a crime, everyone is liable. Damay-damay to. Yes. So parang feeling natin everyone is responsible. Well, not all gays are the same in the same manner that not all straight people are the same.
Yun, let's put it out there first. Kasi may mga straight na nakapatay na nga ng tao, but not all straight people are killers. So in the same manner, let's practice that kasi baka mamaya nagiging katatawanan siya pero may internalized homophobia na eh. Yung lumalabas sa internalized homophobia. And number 2, yung deceit sa dating apps. Kumbaga, Misdeclaration to. yeah, exactly. And then, of course, sasabihin nyo, wag po tayo mag-victim shaming. Wag tayo mag-victim blaming din. Na in a sense na, hala, tinuloy mo pa rin kahit parang nakita mong parang may pagdududa. It's very different if you're in that situation already. Yes. Hindi natin pwedeng sabihin na parang you can come up with a wise decision pag nandun ka na eh. Sometimes you just want to get on with it eh. Yes. 'Di ba? And then sometimes may tinatawag rin doon na parang Blake, yung parang sometimes you were put into a corner. So baka mamaya yung naging actions mo doon is irrational na eh. True. It's not because yun yung ano mo eh. Kasi may deceit na nangyari, may panloloko na nangyari. Pero anyway, ako lang, siguro we had so much fun already online. Ginawa na siyang katatawanan ng mga sikat nating content creators. Of course. And then ginawa ng katatawanan din ng karamihan ng mga netizens. I think it's time to look into it as a very serious issue. Tingnan natin doon na parang yung laganap yung mga ganito na yung voyeurism, yung mga hidden cams without consent. Mapalalaki man yan or mapabakla, hindi dapat natin tinotolerate. Yes, and siguro let's also be careful with the people we meet online kasi not everyone, kumbaga, let it take time bago mo i-put yourself in that situation. Yes. Para at least ikaw alam mo, aware ka din ba yung kumbaga meron kang responsibility pa rin kasi sa mga ganyang bagay. And consent is key. If you really want to record, there are people who wish to record as well, but consent. So always ask for consent. But I think it's time for a internal change sa ating setup. Bakit? Papapalitan ko interior design. Para Hindi. yung gano'n na din. Yung may isang Actually, bakit ba tayo naka-TSM? Oo Thank nga. you so much. Thank you MSC pala tayo. Okay, anyway, going back. So now, moving forward, I think let's parang tawag dito. Pag i-discuss natin tong topic na to talaga sa iba, tandaan natin na yung nandito sa social media natin, hindi lang naman lahat adult. May mga bata nang nakikurious kung ano ba to. Yeah. And it's a very sensitive topic. Usually, kapag sa news, dinidiscuss to, sobrang maingat ng media. Yeah. Talagang para may disturbing images. Kasi para not to stir any curiosity dun sa mga nakakabata. And at the same time, magiging siyang Pag-put out talaga ng warning na hindi ito maganda. hindi ito maganda. Dapat yun ang ma-emphasize. Kaya nga lang, I cannot blame, the clout. 200 million views in Weibo. True. So, can you just imagine, that's just in China. And I can imagine sobrang laki nung widespread talaga yung reception. Kumbaga widespread yung nakapanood. So, my sympathy is with the guys also. Imaginein mo, meron dyang may nag-cheat, yung may girlfriend, may asawa, may mga trabaho yung mga yan. Yung mga nabiktima dyan talaga, may mga buhay na nasira. Itong si Uncle Hong. At yung ibang mga bakla na nagsasabing #sana all. Sana all, joke True. lang rin yon. Saludo rin naman ako sa otoridad dyan sa China. Kilala ko kayo, dito nyo gamitin yung pagiging yung talagang very authoritative Yes. dyan sa China. Kumbaga parang sige, dapat mapanagot tong si Red Uncle. Yes. Anyway, bumalik na tayo dito sa Pilipinas from China because ang Parents Welfare Act ay isinusulong ni Senator Ping Panfilo Lacson. Lacson. Muling inihain niya tong batas na ito. Panukalang batas pa naman na layong gawing legal na obligasyon ng mga anak na suportahan ang kanilang matatanda, may sakit o incapacitated na mga magulang. Ito na may kaukulang parusa ang pag-abandona o hindi pagbibigay ng suporta tulad ng multa at pagkakakulong. Ito na, kasama rin sa panukala ang pagtatayo ng mga elderly care center sa bawat probinsya.
Well, eto umani to ng halo-halong Actually, kay Jerome reaction. Pablo galing tong topic Oo. na to. He was half-hearted to discuss it kasi it really is a kind of a sensitive issue for a lot Okay. of us, especially in the Filipino community. But sige, let's discuss it and regarding itong family na to. Why is it negative? One for sure is that syempre, iba-iba tayo ng sitwasyon ha. Yes. Ngayon ang consensus sa medyo mas nakakabatang Generasyon. generasyon is that hindi obligasyon ng mga anak ang kanilang mga magulang. Yeah. Kasi unang-una, hindi naman nila ginusto or hindi sila yung nag-decide na ipanganak sa mundong ito. Magulang ang may responsibilidad sa kanilang mga anak upang True. mapalaki ito ng tama. So ngayon, pero at the same time, meron din namang nag-iisip kasi Blake na parang, ay, nanay mo yan tatay mo yan Kumbaga parang hindi na kailangan pang i-impose sa'yo, katulad ng batas na ito, pero dapat meron kang utang na loob na dapat mo silang suportahan. In that case, kasi I'm speaking from experience. I did not grow up with my parents. So I yeah. will be obligated to actually help them or send them probably money. Bakit hindi natin i-impose muna yung mga magulang na iniwanan yung anak nila? Yes. So I think that should be what we're looking into. I think this act for me is unfair kasi ginagawa natin responsible yung mga bata. Of course, they will grow into adults, eventually have their own responsibilities. Pero bakit hindi unahin na yung magulang ang dapat mapanagot kung hindi nila ginampanan ang kanilang responsibility? Actually, may batas na about that. Pero hindi na implement. Enforce nyo muna yun. Hindi yan na-enforce ng sobra. Before kayo mag-introduce na naman ng bagong batas, tapos kung ano-ano na namang iikutan nito, ako I won't delve into this topic so much kasi this is just part of our current events. It's just that sa mga ganitong cases kasi hindi, yun, as you mentioned earlier, hindi lahat same ng situation So, kumbaga, mas maging tignan natin ang daming pressing na problem ng Pinas Yes. para mag-introduce ng ganito. And I'm glad Senator Lacson didn't win. Sorry ha, if this is what he's introducing right now, parang He didn't win as president. he didn't win as president kasi parang mag-aano ka, i-impose mo sa kabataan ngayon na ang dami-daming magulang na pabaya, ang dami-daming bata ngayon na nanganganak na bata, wala pa sila sa right age. Kumbaga, yung root cause nung binibigay mong problema, hindi mo na yun yung solusyonan mo bago ka pumunta dyan. Tsaka, it's like saying na the kids, kumbaga, sabi mo nga kanina dun sa offline discussion natin na kapag naging mabuti ka kasing magulang, Hindi na kailangan. hindi na sa hindi kailangan pero parang You already inculcate. let them. Kung hindi, nagawa mo yung responsibilidad mo, done. Oo, ganito. Parang pag naging kang isang mabuting magulang, minsan sa anak, without even imposing, without even obligating them, talagang magbabalik yan sa kanilang mga magulang. Gladly, willingly. Eto, paano kung ang case na to is naging kang pabayang magulang, naging kang masamang magulang, naging kang abusive na magulang, hindi ka na nga tumutulong, hinihila mo pa pababa yung bata. 'Di ba? May mga ganyang May emancipation kwento. ba tayo sa Pinas? Parang emancipation. Yung officially hindi na sila yung magulang. Parang wala Wala tayong emancipation. Yan, and this is more of parang a moral issue than a legal issue. So if you're going to make it legal, itong mga pabayang magulang ang mangyayari. Iga-gaslight niya pabalik gamit True. ang batas yung bata na, oo, naging walang hiya ako sa iyo, hindi kita sinuportahan. Pero nanay mo pa rin ako. Pero nanay mo pa rin ako. According sa batas, kailangan mo ako suportahan. True. Of course, pag naging batas yan, may implementing rules and regulation yan. For sure, may monetary equivalent yan. Baka ngayon, talaga lang sa nakikita ko talaga, magkakagulo lahat. Well, I understand na I think yung isa sa core nito is yung tying the roots. Yung ano pa rin yung Filipino family values. I think we're way beyond that And in ito, this discussion. it's not automatically because of it's a Filipino value, it's right. Sometimes may mga toxic family values din tayo May toxic Filipino family values tayo. Overly tayo nakadepend dun sa utang na loob na term. Toxic family ties.
marami rin po tayong dapat i-address. Pero this should be a moral issue than a legal issue. True. Now, ito lang ang nakikita ko, hamon ko sa gobyerno natin ha. Hindi ba dapat kayo yung nag-iisip kung paano nyo aalagaan ng elderly? Pangalawa, dapat pagandahin nyo yung pension system. Dapat pagandahin nyo yung magiging welfare ng mga nakakatanda dito sa bansang to. Huwag nyong ilipat yung responsibilidad sa mga tao. Kayo yung gobyerno, yan yung nakikita ko eh. Huwag na natin isipin yung problemang to. Ibigay na natin sa tao. Yeah. Well, pero ito ha, gusto ko lang sabihin na kudos doon sa mga magulang na iba na rin naman ng mindset. I've encountered a lot of parents na parang bahala siya sa buhay niya, magkakapamilya yan, hindi ako magiging pabigat. Ganun yung magandang mindset. Kasi ang mga bata, hindi siya life insurance. Yeah. Hindi ka meron kasing gantong pananaw ang ibang mga magulang na kaya ako mag-aanak ng 10 kasi isa diyan mag-aahon sa akin sa kahirapan. When in fact, paano ka maiaahon sa kahirapan kung lahat kayo hirap na hirap? True. At ito na nga, bilang patas tayo dito sa Real Talk Podcast, kinabukasan matapos nating i-record ang podcast na ito, nilinaw ni Senator Panfilo Lacson na hindi obligado ang isang anak na suportahan ang magulang na nang abuso, nag-abandona o nagpabaya sa kanilang mga anak. Malinaw daw itong nakasaad sa panukalang batas bilang mga exempting circumstances. At nitong Lunes nga, July 21, muling nagpahayag ang senador na bukas siya sa anumang suhestyon at dialogo kaugnay ng panukala. Aniya, mahalagang pag-usapan ang mga umuusbong na pananaw at dynamics ng pamilya upang higit pang mapino at mapabuti ang nilalaman ng panukalang batas. So, anong say nyo dito? Comment down below ang inyong mga opinion. Babasahin namin yan. Well, anyway, so now I guess it's time to proceed to our topic for the episode 5, which is Shooting for the Stars. It's sponsored by our ever so lovely and ever so pretty Ate Lana, and of course another song in the most recent EP of SB19, where we will talk about your ambition, your passion, and chasing the dream. Not the American dream, but we can chase the American dream kahit na parang minsan is unreachable talaga siya. So, Bes, let's go down to the basics. Pag tinatanong ka ng bata ka, what do you want to be when you grow up? Anong sagot mo? I want to be an astronaut. Talaga? Same tayo ng sagot. Astronaut din ako. Talaga? Yes. Astronaut or Hindi, doctor. eto kasi, Well, yun yung mga typical professions kasi. Ito yung parang tinatanong lang natin, what is your biggest dream then eh? Na parang kahit now, syempre, when reality sinks in, ang hirap pala maging astronaut. Kailangan magaling ka sa science, sa math, True. sa lahat. Pero now, we're talking about parang what is your dream for yourself? Hindi pa nga dream job eh. Ano yung gusto mong ma-achieve paglaki mo? And now, why bakit magiging astronaut yung pangarap mo? Putok na putok ba dati yung mga pelikula about... May mga cartoon, di pelikula, cartoons pa, yung pag naglalakad, wow, cool. Tapos parang, I don't know, so, parang in hindsight, bata pa lang tayo, tinitignan na yung mga fancy pa lang trabaho. Kumaga, sa bagay, bata ka pa naman, maliit pa yung grasp mo sa mundo nun. So parang you feel like everything is within reach. Yes. Na everything is possible, which is why that's one thing I love or I miss so much about childhood is parang things are very basic. Na even yung pangarap mo na maging astronaut, feeling mo by wearing a helmet na color white, astronaut ka, magiging astronaut ka at makakalimat ka sa space. So when did it hit you that real life doesn't always match what you have imagined as a kid? Na parang, ay, sandali, before pala ako maging astronaut. Ito pala yung mga pagdadaanan. Ito pala yung mga pagdadaanan ko. High school. Okay. As early as high school. Actually, grade 5, Ako elementary. grade 5, grade 6. Parang meron na Nag-a-adjust ka na ngayon, hindi na astronaut. So ano nang next na dream mo? Wala. Wala. Kasi, in my case, since I did not grow up since I grew up without my parents, ang kasama ko is yung lola ko, which was busy really grinding hard.
Truth of the matter is, I think I've shared this with you before. Ang binibigay na sustento ng tatay ko is 25,000 for the whole year. For the whole year, akala Yes. ko per month. Rich kid ka pala. For the whole For year. the whole year. Papaikutin yun ng lola ko sa tindahan. Magbibigay siya once a year. Once a year. 25,000, that's it. Maikot, parang may ano siya. So, ganun yung situation namin ng bata kami. So, I really matured from a very young age. Mhm. Na tipong grade 5, grade 6, tapos, sorry. I know this may sound a bit, pero warning lang. Trigger warning. I was even called by my mom. Mhm. She was going to off herself. During my elementary days. She was going to... off herself. Okay. So, I really grew up. Tapos parang doon ko nakikita yung realities of life na parang sabi ko, shit, hindi, parang kailangan ko mag-step up. I need to step my pussy up na tas panganay pa ako. Pero wala akong, kumaga, ang hirap niya in that sense na wala akong parental figure. Tapos umiiyak lang ako ng umiiyak. Tapos parang nung high school, wala akong guide. Imaginein mo pa college na ako. Alam ko yung mga basic courses, but yung course nga natin, hindi ko alam yun eh. Ang alam ko lang is yung mass comm, yung mga naririnig-rinig ko lang. Even going to college. So it's safe to say that after dreaming of being an astronaut, nablangko yung pangarap mo. Wala. As in, wala talaga. Like, parang gusto ko maging doktor. Gusto ko maging ganito. So, I really tried a lot of things. I was a chess player during elementary. I became a badminton varsity. I tried journalism. Tinuloy ko both journalism and badminton going to high school. Nagsayaw ako. Sabi ko nga kaya nga minsan pag tinatanong ako, I'm a jack of all trades, master of none. Ay, same. I have a lot of interest. Pero yung sa akin interest. Pero, I never really honed into one skill. Kumbaga, ang dami kong interest na parang sabi ko, walang naggagabay sa akin na ito ang gagawin mo, ito ang kailangan mong gawin, magpakagaling ka dito kasi kumbaga, I really had no direction to say. Hindi ko rin naman masisa yung grandmother ko kasi she was already busy. Kumbaga, hindi niya naman responsibilidad doon. So basically, because of your situation, you weren't able to dream for yourself. Safe to say like that. May mga dream ako pero Like what? tied pa rin siya sa pagiging astronaut eh. Maging milyonaryo. Maging mayaman na lang. Mayaman, parang gano'n. Yes, Pero oo. hindi ko alam yung steps to go there. Hindi ko alam, tas hanggang sa parang nag-aral ako sa science high school. So everyone was so focused on taking up science courses, biology, chemistry, advanced physics. Doon ko lang nare-realize na pero wala talagang nag-guide sa akin kasi meron akong mga kaklase nun na eto kuhanin mo na or eto options mo, ano bang Okay. gusto mo. Wala akong ganun. Wala akong pep talk na nakausap papuntang college. Actually, ganito yan ha. Ako naman, parang babalik na ako. Of course, nagbago-bago. Parang gusto ko maging lawyer, gusto ko maging doctor, tapos parang gusto kong maging broadcaster. Parang umikot na rin naman doon sa mga paiba-iba rin naman ako. Pero alam mo, iba talaga yung magulang na may capacity to provide for the child, to dream. Yeah. Kasi meron talagang, kuwari, makapital. Kuwari, gusto mo maging businessman, the daddy can provide the capital. Gusto mo mag-piano lessons, the mother can True. provide the tuition fee for piano lessons. Iba talaga yung may perang magulang. Pero just like us, both of us, our parents are trying, or your lola is trying to just survive. Yeah. Yung parang makasurvive lang tayo and then Kung ano na yung course na nandyan, kuhanin kuhain na. nyo. So parang yung dream na sinasabi mo na parang yung iba, never ako kasing na-prepared, na pep talk about that. Kaya, yun nga yung college, diba nag-tourism pa ako nun. One of the reasons is, imaginein mo nakita ko lang maganda yung uniform. Hindi ko alam na ang pagkuha ng kurso mo ay makaka-apekto na sa buong buhay mo. buong buhay mo. So, ganun siya kababaw. Well, hindi siya mababaw, pero parang ganun ako hindi equipped into fulfilling my dream. Kumbaga, yung mga sinasabing broadcaster, nakikita ko siya, pero hindi ko alam ano bang ginagawa, ano bang itong mga steps, ito ang corporate parang wala akong ganun. Kaya nga, hindi ako naniniwala dun sa mga nagsasabing education is the biggest equalizer. It's BS. It's not true. Parang sa Bar Boys na sinushoot ni Will, di ba parang may shinare doon na script na parang
Pantay-pantay kayo Hindi, dito sa hindi klase tayo ko, hindi. pantay-pantay. Before ako makarating dito, galing ako sa pagod ako, galing ako sa trabaho. Yung iba kong mga classmate nag-aral na, Yeah. natutulog na. Ako, magtitimpla ng kape. Papasok pa lang ulit ako sa klaseng to. Kaya din ako nakarating ng Lycée actually. Ng college natin kasi ako yung humahanap ng school ko. Tapos ang dami kong konti lang yung options ko kasi hindi naman ako nasabihan na i-try mo to until sinabihan na lang ata ako ni Papa na ba't yun nga, di ka nag-try sa Ateneo. Parang sabi ko, hindi niya man ako kinakausap ng mga time na yan. So yeah, probably about dreams, ganyan yung ano ko. Oo. At saka syempre, yun na nga yung nakakaingit. Ako, on my part lang, no, meron lang ako nararamdamang inggit kasi meron akong mga kaibigan na pwedeng magkamali multiple times. They could actually try out some courses. If it didn't work after a year, transfer. True. Parang okay lang na ma-delay. So, shit! O, ngayon naman nung nakagraduate Actually, sila. yung concept ng transferring na yan, Matt, sa UP, di ba, madaming ganyan. Not telling a lot. Kasi pero nga, sa yung UP, kumbaga, quota courses. I know oo. someone na parang late niya na-realize, parang, shit, hindi ako pwedeng mag-transfer. Hindi ako pwedeng lumipat ng kurso kapag gusto ko. Kasi when I transfer, madadagdagan yung taon ko. Yes. And I cannot afford that. Kung kailangan at this age, dapat may work na ako. Parang ganun. Tama, dapat ito yung timeline ko, dapat masunod. Yeah. Because kung ma-extend, gastos yon. Ngayon, may mga kaibigan ako, business venture. May kapital, si daddy, bigay. Try out. Pwede Pumatok. mag-work out. Pumatok. Pag may nalugi, okay lang. Try ulit ng bago. Try ulit ng bago. And until now, they're doing that. Iba talaga ang makapital. Ako nag-try ako magnegosyo, pero pagtingin ko sa bank account ko, ay hindi, tama na. Pero, tigil natin to. Oo, tayo ay lang tayo. Hindi tayo CEO. Employee lang talaga tayo. Yes. So may trabaho ka bang pinangarap noon, pero iniwan mo na or inabandon na mo na dahil hindi kaya. Wala naman ako super na-try na field, pero nung nag-production ako with Miss Universe, nakailang weeks din ako doon ko na-realize na parang shit, ito yung grind na gusto ko. Kaya Pero lang, pwede ka pa namang mag-jump doon ha. long way. Or hindi kaya ng cost of living. Kumbaga, yung kikitain mo doon cannot afford, Hindi ko kaya mag-reset ngayon. hindi mo kaya mag-reset ngayon. Yeah. You don't Kumbaga, have, I don't have the financial backing to actually reset. wala kang sugar daddy na daddy ikaw muna. Oo, daddy ko muna. Wala True. magdadala sa akin ng prutas. Actually, may mga ganyan din akong opportunity before na parang, hala, dumating sa akin, may offer. Mm-mm. Pero I cannot grab the offer basically because the cost of being, yung hindi ka sasahod for ilang months, Oo. hindi kaya. True. 'Di ba? Now, of course, let's move on to our second talking point, which is the passion project grind. So basically, ang topic na to, pag-uusapan natin na ano ba yung mga passion projects natin na gustong-gusto natin ginagawa kahit walang bayad. So, the reality of working a full-time job just to fund your creative hustle. For example, ako syempre yung pinambili ko ng camera, mikropono, at yung mga effort natin dito, galing to sa ating bread and butter. Oo. Galing to sa main jobs natin. And then, for example, yung may mga kilala ako na parang mahilig mag-badminton, mahilig mag-boxing, they work para lang ma-finance yung kanilang mga side hustle. Ay, yung, alam mo yun, yung Yeah. parang ma-finance yung kanilang mga interest. So, ano yung mga passion project mo na parang ginagawa kahit wala tayo talagang bayad? Dito, sa Matt amin. Summer TV? No, not Ay, just sorry, here. akala ko Before. Way back pa. Dito sa lugar namin. Pageant. Fiesta. Yes. Wala kaming budget, wala kaming bayad doon, Work. pero ang work doon sobrang demanding. After work mo, gagawa ka ng yung may practice, ako yung nagpapatawag, ako yung gumagawa ng buong production. It was me partially fulfilling yung gusto ko talagang gawin, which is events. Na sobrang kaya kong mag-work na para hindi ako napapagod. Sa trabaho pang ako napapagod eh. Pero ito kasi, I'm working and I'm enjoying at the same time. True. Though, to tell you honestly, at some point, kumikita na ako, napagkakitaan ko siya rather when I get side hustles like yung kay Jeff, sa isang friend namin sa Parañaque kapag kinukuha kami. But,
hindi ko siya masasabi. It's still a creative hustle for me. Kasi hindi naman yon yung binigyan ka ng TF pang buong buwan na. Hindi po ganun kalaki yung mga TF-TF na yun. It's more of like pangdagdag sa kape, ganun-ganun lang. Ako naman, ang passion project ko is Matt Summer TV. Can you imagine, nag-start talaga tayo when no one's watching, no one's listening, we're not monetized. Of course, you need to invest sa camera, sa laptop. And then, ang dream talaga, the biggest dream is that you work on a passion project and then in return, it's going to earn some money to pay you your bills. MST is still a creative hustle for us. Kasi, lalo na ikaw, knowing you na I know for sure that aside sa meron naman tayong perks na nakukuha. We will Yes, not of be course. hypocrites to say na wala kami nakukuhang perks. There are, but it's not enough para ito lang yung source of income natin. True. Pero ikaw, I think this is an outlet for you. MST is an outlet, yung mga bagay na hindi mo naman kayang gawin or ipasok sa work, pero interested ka pa rin. Yes. Yun talaga yun, no? Kasi kapag yung work ko lang ang gagawin ko at wala akong creative outlet, baka yun yung sinasabi nilang maubos ka. Mm-mm. 'Di Pero ba? you love sharing. Haven't you thought of being a teacher? Actually, dito ko lang i-share. Okay. I'm working in a similar work sa current work ko ngayon, pero bakit ako napirata? Mm-mm. Actually, it's part of the offer Na makakapagturo ka. na makakapagturo. Why didn't you, wala ka ng oras. Okay, sorry. Wala ka ng oras. Baka naman, Pero, kumbaga, nagustuhan mo ba siya na magturo? Or, kasi parang ako always, you have a lot of wisdom and I'm not cozying up to you for anything. Pero, parang always ko nakita sa yun, parang, a lot of people would value learning from, parang hindi mo ba naisip magturo? pwede. Pero, Hindi mo siya super gusto. hindi, gustong-gusto. Okay. Pero ako kasi, ayan na nga, meron pa rin naman akong syempre mga doubts na parang, iba na kasi pag naging kang teacher sa sa classroom setup Mm. Parang medyo kailangan doon may maturity ka na at may wisdom ka na. No shade doon sa mga kaibigan natin na parang fresh from graduating, parang nagturo agad. No shade. Kasi sometimes you need to learn. Hindi po education yung course nila ha. Hindi education. Parang you need to learn on the job. Mm-mm. Ako talaga gusto ko kapag magtuturo ako, parang May experience ka may na experience na ako. Pero ito sa Mad Summer TV, I'm very thankful kasi somehow, it's not all, hindi naman lahat labas. May bumabalik naman. Yeah. 'Di ba? May nag-i-sponsor naman. Yeah. So, syempre, may mga ads din kayo napapanood. It helps us. If you join our membership, it helps us. Yeah. Pero, yun nga sinasabi mo, Blake, this is the passion project na parang, there are months na wala tayong kita, naglabas pa tayo. Pero at the same time, bumabalik man paunti-unti, pero it makes us happy naman. Doon Diba? ko siya na-realize na parang naging passion project din sa MST kasi nga in some form, in some manner, nagpo-produce tayo ng show eh. Mm-mm. Which is, ako, never nang nawala sa akin yun. Ever since after college. Hindi ko alam bakit hindi ko siya pinursue eh. During college rather, bago tayo sa damakmak na events, that's the moment I realized this is what I want to do. This is the kind of grind that I want. Na parang I can work 24 hours, which is, nagawa ko pala siya sa previous work ko. Mm-mm. I was a events lead nung time namin. It didn't last, pero sobrang yun yung gustong-gusto kong ituloy-tuloy na work. Kasi ang saya-saya, fulfilling siya pag, pag nakakapag-produce ka ng event. I don't know kung ano exactly yung kung ano exactly yung na-feed niya sa utak ko, pero after an event, I am very satisfied na hindi yung pahinga muna tayo. I can go the next day, event ulit tayo. Yes. Grind ka ng grind. Now, of course, pagdating dito, di ba, sometimes it's the dream that your passion project will be bigger than your bread and butter. Yeah. Parang kumbaga, kuwari sa Mad Summer TV, mas kikita na tayo rito na mas malaki pa kaysa sa sinasahod natin ngayon. Pero ako, I will indulge or I will actually encourage others to pursue passion projects, whether it be doing painting, whether paggawa ng mga TikTok videos, or kung ano pa man mag-feed for your soul. Mm-mm. Kasi sometimes talaga hindi pwedeng work lang eh. 'Di ba? So, Don't be like me. Ito,
I think alam na rin naman na nagsasayaw ako before. I Mm-mm. know that dancing, for me yun yung na-feed sa akin. Kaya nga na-inspire ako kay watching isa sa mga dancers ng W3 when he went live. Sabi ko, buti na pinursu mo kasi, pero nagpo-full-time job pa rin si Chase pala daw. Wow. Nagpo-full-time job siya and then nagiging side hustle niya pagsasayaw pero may income pa rin siya. Para sabi ko, shit, sana pala ginawa ko yun. Before kasi talaga yung na-feed sa akin is wala kang kikitain dyan. Yes. Pero sobrang namimiss ko magsayaw to the point na nangalawang na ako. When I tried coming back, parang sabi ko, ay shit, medyo hindi na pala kaya ng edad at ng katawan ko. Yung ganun ka-grind. Pero bilib ako sa mga taong talagang pinursu nila, this is what they want. Kahit na hindi talaga malaki ang kinikita sa simula ng pagsasayaw, hindi ka naman automatically nagsayaw ka, nakatapos ka sa pagsasayaw, dancer ka ni Lady Gaga. Alam ko yung mga dancer ni Lady Gaga, it took them a lot of time and a Yes. lot of training before getting there. Which is ako yun yung napanghinaan ako ng loob eh. Kailangan, which is frequent din sa Pinas na ang nafe-feed sa atin is eto ang gawin mo at this will pay the bills. Don't do this. Parang hindi ako nagpadala pala sa mga ganun. Go. Now, of course, our last subtopic for this podcast. Do you think, or do you still believe that your dreaming, and do you still believe your big dream is possible? Or are you rewriting? Ito syempre, di ba? Syempre, nung bata ka, it's your childhood dream to be an astronaut. And then, of course, after that, gusto mo maging mayaman. Mm-mm. Are you rewriting your dreams now? Kumbaga, ina-adjust mo na because of the realities that you've seen, experienced. I think it's safe to say that a lot of us are just grinding day to day. So, for you, sa mga typical na employee, mag-a-adjust talaga kasi yung gusto mo eh. Oo, totoo. Hindi po pwedeng ito yung pangarap mo, pero yung means mo to achieve what you want, ito lang. But, siguro ito, wala pa akong, same pa rin ako, wala pa akong super gusto ngayon na ito. I haven't really set myself on a goal. I'm still in the mindset wherein, ito muna, and then ito muna, and then Yes. ito muna. So, parang it's more of, hindi ko nga siya nire-write eh. Hinayaan ko na muna yung dream na yun eh. Kung ano man yung, actually hindi ko siya realized pa ngayon. Pero, alam mo yung faith mo na this is just a phase. It will all get better. Na nakakling pa rin naman ako doon. It's not like I've fully let go. Yes. Kumbaga, while I'm grinding on a day-to-day or on a week-to-week basis or a month-to-month basis, hindi pa rin nawawala yung faith ko na marirealize ko to. Ay, hindi na rin ako takot kasi na baka mamaya ma-achieve ko siya at a very late age. Wala na akong ganun. Nawala na yung fear ko na baka late ko na siya ma-achieve because mas firmly naniniwala ako ngayon na timing is everything. So, kung hindi talaga siya ngayon, I won't force it. Kasi kung dadating at dadating siya, it will come. Tapos, sabi ko nga let's cross the bridge when we get there. Ako naman, yung pangarap ko, of course, nag-a-adjust na. 'Di ba? Sometimes, limitless, ang hirap mo rin talagang malaman kung saan ka pupunta. If you think so, of course, you can dream big, pero always remember na before ka makarating doon, pwede namang mag-adjust yung pangarap mo in a sense na ang sa akin lang, ang pananaw ko ngayon, kung mag-a-adjust man siya at may next step akong dapat natatahakin or may next journey ako na dapat tatahakin, dapat pataas. Dapat pataas. It's better yung trajectory lang. dapat may trajectory. Dapat mas better siya than before. Kuwari sa trabaho, if matatapos man akong, kung magre-retire man ako bilang isang empleyado, sana, at ang mangyari doon, magre-retire ako on the top. Kumbaga, magre-retire ako ng mas maayos kesa sa before. And feeling ko Wala naman best. siguro tayong, kuwari na you're already in this position and then mangangarap ka ng mas mababa. Parang, Feeling ko din naman in our case before, kumaga, feeling ko naman slowly, we're really improving. Like, we never had these things, we never got to these places. Eventually, you got to that place. So, in the same manner, parang feeling ko, ikaw, doon yung gusto mong tahakin. But, I want to ask you, kung ngayon tatanungin kita, kasi sabi ko ako, wala akong sobrang fixated pa
do you have something fixated na gusto mong ma-achieve talaga? Na regardless of the path that you're taking, meron ka bang gusto? Yes, Which is? to live long. Talaga? Yes. Yun yung pinaka-ano mo. Ay, well, to live long and to retire. No. Like, goal na specific. Goal na, actually, it's monetary. It's actually monetary. I'm parang gusto ko lang ng comfortable life. Now, syempre, alam mo naman, Regardless of whichever, basta comfortable. Comfortable. Wala kang specifics. wala akong specific. Basta ma-predict natin that 30 years from now, kung ano yung comfortable na monthly income, sana makuha ko siya as pension. Bakit ganito? Kasi, guys, of course, ang pangarap ko dati, maraming mansyon. Talaga? Ay, syempre, gusto ko maging mayaman. Ngayon, nare-right na. Gusto ko lang ng isang komportableng bahay na maayos, high-tech, komportable. True. And then, of course, yung meron ako, hindi ko na po problemahin yung pagkain, tapos yung pera ko sa bangko, manganganak na. Ganun Yung lang. investment ko, may passive income. Ganun na lang. Parang, sorry, pero ito talaga, ang laki ng pangarap ko before. Ngayon talaga, yung mga most basic needs na lang ang Wait, gusto let me ko. share something with you. I think, most people don't dream of being fancy rich. I dream of being rich enough to say, treats on me, without thinking twice. Rich enough to have a home that feels like a hug, a fridge stocked like a 5-year-old with adult money, and a tray of chocolates waiting for someone to grab. Rich enough to quietly help a friend before they even ask to help. To send a care package when someone's too tired to reach out. To buy all the pencils from a kid on the street so they can go home early. For me, the real money dream isn't about luxury. It's about having enough to give, enough to comfort, enough to turn ordinary moments into something extraordinary. Yes, I believe in that. Alam mo, iniisip ko nga hindi na nga ako nangangarap ng luxury items. 'Di ba? If I'm going to buy an iPhone, hindi because yun yung pinaka latest. Kundi dahil nagsaserve yun ng purpose. Yeah. Alam mo, natutunan ko yun sa Mad Summer TV. When I purchased a very expensive laptop, sabi ko tapon yun. Pero when I purchased that laptop, MST flourish. So parang, nakapag ano tayo. Nagamit mo talaga Nagamit siya. ko talaga siya. So it served its purpose without thinking na kailangan high-tech lang yung gamit ko. Now, we have a letter sender. So, babasahin ko lang siya na mabilis ha. Dear MST, I'm a college student taking architecture. It's a long journey. 5 years in school, 2 years of apprenticeship. 2 years pala. And then the licensure exam. Pero minsan, it takes even longer kapag bumaksak ka sa major subject like design, madadagdagan ng 1 or more years kasi walang summer classes for majors. So minsan, 7 years becomes 8, 9, or more. Kinuha ko na rin itong course kahit hindi kami well off. My dad is a construction worker at siya lang ang nagpapaaral sa akin. Pero proud ako sa kanya. Tapos na ang kuya ko, ako na lang. Gusto ko maging architect not just dahil related sa trabaho ni Papa, pero dahil pangarap ko rin gumawa ng makabuluhang buildings like hospitals. Real talk, malaki rin ang kita dito, especially abroad. Pero nasubok ako agad nung first year. Nagka-UTI ako, hirap ako maglakad, na-absent ako for a week right before midterms pa. Ang hirap humabol pero buti na lang pinayagan ako ng profs ko to take the miss quizzes. So totoo lang, puhunan mo dito yung kakalusugan at puyak. SB19 became my inspiration to keep going. Dami rin nilang dinaanan pero they made it. Now, I'm proud of them. At maraming salamat sa MST kasi sinasamahan nyo ko gabi-gabi habang gumagawa ng plates. In the future, magiging architect din ako. Puhon. Well, eto lang. Pangunahan ko ha. May feeling ko marami tayong masasabi dyan. Actually, ako isa lang. Sige, go. Sige, go. Saludo kami sa iyo for taking up architecture. Because architecture is no joke. Mahal yung kursong yan. Yeah. Mahaba rin yung Mahal in the bubugulin sense of mo. tuition. And of course, it's a challenge mentally, physically, emotionally. Nakaka-drain din yan eh. Pero alam mo, what really struck me is your resilience. Kasi hindi mo lang to pinili eh. You fought for it eh. You fought to be an architecture Believe ako student. sa kanya kasi
yung dream niya, meron siyang nakaakibat na gusto niya makagawa ng hospital. Ako ngayon, pinsan pag nangangarap ako, pang sarili ko talaga. O parang it's a noble thing to do, makabuluhan Oo. talaga. Which is, ako in hindsight, a lot of us really grind for ourselves naman eh. Pero siya hindi niya pinakawalan yung thought na yun. And please do not lose focus of that. Oo. Parang, alam mo, darating yung time, if you're you're very a successful architect, baka mamaya magkakameron ka ng passion project to build, yung to build yung mga schools or buildings na mas makakatulong sa community. Now, of course, normal lang ang delays. You know, di ba sinasabi mo nga, baka bumagsak ka or nagkasakit ka. Let us reassure you na those are not failures. It's just a delay. And for as long as you're learning, you're growing, and you're moving forward, walang problema doon. Pero ito na, natutunan naming mga kuya mo, your health matters too. If nagka-UTI ka, if nagkasakit ka, at hindi ka makalakad, i-prioritize mo yung health mo. Before, ang dami nag-a-advise na ko, yung health, hindi ko pinapansin kasi hindi naman ako nagkakasakit. Okay ka pa eh. Oo, hindi nangangatog ang tuhod ko. Pero ngayon, it's a hard lesson to learn talaga sa edad natin na kapag pala health na yung nagka-problem, titigil lang lahat. Titigil talaga ang mundo mo. Titigil talaga ang mundo mo. So, Well, remember, you're not falling behind. You're on your own timeline. ako sabihin ko lang sa kanya, puhon, na magiging architect ka din ng future. And ako applaud na hindi niya pinapakawalan yung dream niya. Kapag number one, he's giving back to his father. Which is, not a lot of parents actually do that. So, salamat kasi, kumaga, nandoon pa rin, kumaga, nagtitiwala yung tatay mo sa'yo at pinapahalagahan mo yun na hindi kanya kasi ako minsan ang pinaka talagang nakakapusok sa damdamin sa akin yung mga jeepney driver na tatay pero nakapagtapos sa sandun yung anak nila sa yung picture, graduation pic nila, parang shit, sabi ko kudos and ito yung perfect example na dapat mong i-give back na magulang na talagang hindi ko sinasabing responsibilidad mo siya pero nasa sayo na yan, pero I think he deserves na mag-give back. And on the aspect of grinding, similar with SB19, madami sa atin yung natatakot sa journey of getting there. Minsan kasi masyado we fancy so much the idea of being there that we do not have the courage to go through the struggle. yes. And believe ako sa'yo kasi talagang igagrind mo at alam mo at aware ka. I pray that your resilience goes a long way. Yes. And hindi lang siya mag-go a long way, magbunga talaga siya. Kasi possible siya. Kumaga, ilalayo ko na nga siya sa story ng SB19. Though it's quite similar in a manner, pero Yung ikaw, grind mo ngayon, it's the training years ng SB. oo, yung grind mo ngayon, you're paving your own way to get there. I know, reality check, when you finish that, it's still not the end. There will continuously be a lot of struggles and obstacles Parang pa it's rin. another chapter. Yes, Na it's parang another chapter. After graduating and then may apprenticeship ka pa, you'll find out na parang Pag nakuha mo yung lisensya mo, mag-a-apply ka pa ng trabaho. So, just don't pull out of the focus that you have on your goal. Talagang idiretso mo siya. Kumbaga, minsan yung pagkapit mo kasi talaga dun sa dream mo yung nagmamatter eh. Na parang hindi mo siya pwedeng pakawalan. Kasi so long as you have your resources, and thankful kami na we're being able to help you. And kahit na maliit na bagay, napapakinggan lang tayo. Actually, minsan ako naniniwala kasi sa ganyan eh. Yung ako lang myself na parang, ay, pinapakinggan ko po kayo, ganto, ganyan. Siguro hindi lang ako maano na tao na, chami-chami. So, minsan parang when people say that, parang, totoo ba? Nakikinig ba talaga sila sa amin? maging architect ka and then balitaan mo lang kami kasi may Okay nagsabi na. na sa amin na lawyer na sila at Oo. nurse na sila. Doktor na. Doktor, may doktor at saka na may rin. doktor na sila. Yung parang sabi, thank you MST kasi nung nag-take ako ng board exam, kayo yung white noise ko. Kasama daw namin mag-review. Mag-review, kayo yung pahinga ko. Yeah, pero May ganong mga moment. Pero alam mo, ang sasabihin ko na lang talaga, keep on dreaming talaga. Lahat ng mga challenges na yan, magagamit mo yan in the future. yeah, wag mong papakawalan yung dream mo. As in like, kahit na gaano isipin, you just need to draw back. Kapag medyo naaano-ano ka na siguro or nalalayo-layo ka
Because of course, there are obstacles. But reality is, sometimes you can stray away from the dream eh. So when you realize your dream, you just have to pull yourself back in and then go towards yung path na yun. And kudos kasi meron kang grind. Pansin mo, meron siyang mga short-term challenges, pero may long-term goal. So papunta ka na doon, makikita mo na lang talaga, you'll be surprised. Hindi lahat ng tao kasi fixated pa rin sa dream nila eh. So, glad that you have that. Don't lose that. Don't lose that. So, kaya mo yan. Support ka namin dyan. Yes. Anyway, Thank you for sending your story. Magiging architect ka din. Magiging architect ka in the future. And malay mo, magpagawa kami ng bahay sa'yo. Sabi mo maraming mansyon, baka siya pala gagawin ng maraming mansyon. Hindi na. Gagawa na lang siya nung bahay ko. Isa na lang. Alam mo naman, mag-isa lang ako. Hindi tayo sure. But anyways, thank you very much for sending your story. And of course, next week we will be having our episode 6, which is Dungka. Coming next week, of course. Always remember, you can use our content, including this podcast, as your go-to white noise. Habang nagda-drive, nag-aaral, of course, nagkekeme. Pumapayag na kami ngayon. Oo. O kahit pampaantok lang. Yeah. Pero hayaan yung mag-play yung podcast. Tapusin nyo na yung video. Kung ano man ang amats nyo, supported namin yan. Because dito sa Mad Summer TV, naniniwala kami na hindi lang to simpleng usapan. Diba? May katuturan rin naman ng mga badeng. Ito ba? Oo, eto na. Ito lang isi-share namin sa inyo ha. Pag natapos na natin tong EP ng simula at wakas, puro kabalbalan na ang mga pag-uusapan ng Mad Summer TV. True. Oo. Madami-dami kami mag-uusapang chikahan. Pero tatapusin muna natin tong season na ito. Tatapusin muna natin ang mga matitinong usapan because matitino ang kanta ng SB19 eh. Yes. May isa tayong isa-segue. So after ng Dungka, I want you. I want you. Yeah, gusto ko yan. Pero R18. But anyways, thank you very much for tuning in. This is episode 5, Shooting for the Stars and Reaching for Your Dreams. I am your Sugar Spice and Sometimes Nice. If you want to sponsor next week's episode, please send us a message. Wala pa kaming sponsor for Dungka. My name's Blake. And this is Matt. If you want to support this channel, all details are under the video description. Bye!